Akala ng anak ko, hindi ko napansin. Noong may palihim siyang isinilid sa aking gamit sa pangingisda. Isang maliit na supot na nakabalot sa itim na tissue paper. Masakit mang isipin, pero ang sarili kong dugo at laman, ang sarili kong anak na si Paulo, ay tinatangka akong ipakulong. Ang paketeng iyon ay naglalaman ng droga na sapat na para mabulok ako sa bilangguan habang buhay. Ngunit may isang bagay siyang nakalimutan. 30 taon akong naging detective sa Maynila. Hindi ako kumibo. Hindi ako nagpakita ng galit. Sa halip na kumprontahin siya, laking gulat niya. Nang dahan-dahan kong ilipat ang paketeng iyon sa loob mismo ng trunk ng sarili niyang sasakyan, hinayaan ko siyang maniwala na nagtagumpay ang kanyang maitim na balak. Makalipas ang ilang minuto, ang tahimik naming kalsada sa Antipolo ay napuno ng ingay ng mga patrol car. Hindi nila nahanap ang droga sa aking mga gamit, doon nila ito nakita sa sasakyan ni Paulo. Narinig ko ang nakakangilong lagutok ng posas at nakita ko ang pamumutla at takot sa kanyang mga mata habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Bago ko ibahagi ang buong detalye ng masakit na pagtatraidor na ito at kung paano niya nagawang isangla ang aming bahay ng palihim, maaari bang i-comment nyo muna kung saang bayan o lungsod kayo nanonood ngayon? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa karugtong ng ating kwento. Nanatiling tahimik ang aking garahe matapos lumabas ni Paulo. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas at ang sarili kong paghinga na tila bumibigat sa bawat segundo. Nakatitig ako sa pintong dinaanan ng aking anak, Paolo, ang kaisa-isa naming anak ni Luz, ang batang itinuring naming kayamanan. Ngunit sa sandaling ito, ang hangin sa loob ng garahe ay tila naging kasing lamig ng semento. May kung anong mabigat sa aking dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam na madalas kong maramdaman noong aktibo pa ako sa serbisyo bilang detective sa Maynila. Ito ang pakiramdam kapag alam mong may hindi tama. Kapag alam mong may panganib na nagbabanta. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Galit, takot, at higit sa lahat, pagkabigo. Dito nagsimula ang giyera sa loob ng aking isipan. Ang aking puso, ang puso ng isang ama, ay pilit na gumagawa ng rason. Sinasabi nito sa akin, "Tomas, baka nagkakamali ka lang. Baka naman may sorpresa lang ang anak mo para sa iyo. Baka gusto ka lang niyang tulungan sa gamit mo." Iyan ang boses ng pagmamahal, isang boses na ayaw maniwala sa katotohanan. Ngunit may isa pang boses. Ang boses ng 30 taon kong karanasan sa batas. Ang boses ng isang detektive na nakakita na ng lahat ng uri ng kasamaan sa kalsada. At ang boses na iyon ay malakas at diretso. Sinasabi nito sa akin, "Tomas, huwag kang magbulag-bulagan. Nakita mo ang kanyang mga mata. Nakita mo ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi iyon kilos ng isang mapagmahal na anak. Iyon ay kilos ng isang taong may itinatago." Dahan-dahan akong naupo sa aking lumang bangko. Inisip ko ang mga huling buwan ni Paulo. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano nakalaki ang ipinagbago niya. Ang unang senyales ay ang kanyang pangangatawan. Si Paulo ay dating malakas at malusog na lalaki. Ngunit ngayon, tila siya ay naging butot balat. Ang kanyang mga pisngi ay humubog. Ang kanyang mga damit, ang mga polo na dati ay hapit sa kanyang katawan. Ngayon ay tila nakasabit na lang sa kanya. Nanghihina siya. Namumutla para siyang anino na lamang ng dati niyang sarili. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Sa bawat pagkakataon na magtatagpo ang aming paningin, agad siyang umiiwas. At noong sandaling lumapit siya sa aking tackle box kanina, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Hindi iyon dahil sa puyat sa pag-aaral o pagtatrabaho. Iyon ay ang pamumula ng isang taong lulong sa bisyo o marahil ng isang taong hindi na nakakatulog dahil sa tindi ng kaba at takot at ang kanyang mga kilos. Bakit siya masyadong alerto? Bakit tila bawat galaw niya ay kalkulado? Sa loob ng garaheng ito na dati ay lugar ng aming tawanan, ang kilos niya ay parang isang magnanakaw. Ang paghinga niya ay mababaw, tila laging handang tumakbo. Naisip ko ang hiningi niyang pera kagabi, 2.5 milyong piso.
2.5 million pesos. Napakalaking halaga. Para sa isang retiradong pulis na tulad ko, ang perang iyon ay katumbas na ng buong buhay na pagtatrabaho. Saan niya gagamitin ang ganoon kalaking halaga? Sa sugal ba? Sa utang? Naalala ko ang mga tawag sa telepono na narinig ko sa madaling araw. Ang mga pangalang Marco at Elena. Ang tono ng boses ni Paulo ay puno ng pagmamakaawa. Doon ko napagtanto ang isang masakit na bagay. Ang aking anak ay hindi lang basta nagkaproblema. Siya ay nakabaon sa isang malalim na hukay at tila balak niya akong hilahin pababa kasama niya. Tumayo ako at muling lumapit sa aking tackle box. Ang kahon na ito ay regalo pa ni Luz sa akin noong mag-anniversary kami. Ito ang aking santuwaryo. Ang pangingisda ang tanging nagbibigay sa akin ng kapayapaan mula nang mawala ang aking asawa. Ngunit ngayon, ang kahon na ito ay tila naging marumi. Tila naging kasangkapan sa isang krimen. Naisip ko. Ano kaya ang nasa loob ng itim na tissue paper na iyon? Alam ko ang sagot, ngunit ayaw ko lang tanggapin. Fentanyl, droga. Ang salot na sumisira sa maraming pamilyang Pilipino. Ang drogang pumatay sa maraming kabataan sa mga kalsada ng Maynila. At ngayon, ang drogang iyon ay nasa loob ng aking gamit. Bakit niya ito ginagawa? Bakit sa akin? Dito pumasok ang pinakamasakit na konklusyon ng aking pagsusuri. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang plano. Isang masamang plano. Kung ako ay mahuhulihan ng ganoon karaming droga, sa aking edad na 61, wala na akong kawala. Ang batas sa Pilipinas tungkol sa droga ay napakahigpit. Wala itong pinipili. Kapag nahanap ng mga pulis ang paketeng iyon sa gamit ko, lalo na't dating pulis ako, mas lalong bibigat ang parusa sa akin. Ituturing akong traidor sa serbisyo. Mabubulok ako sa kulungan. At kapag wala na ako, kapag nakakulong na ako, kanino mapupunta ang lahat? Ang bahay na ito. Ang titulo ng lupa, ang pensyon ko. Lahat ng pinaghirapan namin ni Luz para sa kinabukasan ni Paulo ay mapupunta sa kanya nang walang hadlang. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Mababayaran niya ang kanyang mga utang sa sugal gamit ang aking kalayaan. Gagamitin niya ang aking buhay upang iligtas ang kanyang sarili. Ang sakit. Napakasakit isipin. Nararamdaman ko ang luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan ko ito. Ang luha ay para sa mga nawalan na ng pag-asa. Ngunit ako ay isang sundalo ng batas. Isang ama na hinarap ang katotohanan. Napagtanto ko na ang nakatago sa aking tackle box ay hindi lamang basta droga. Ito ay isang bomba. Isang bomba na nakatutok sa aking dangal. Isang bomba na nakatutok sa alaala ni Luz. Isang bomba na kapag sumabog ay tuluyang wawasak sa lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa pamilya. Sinasabi ng tradisyon nating mga Pilipino na dapat nating mahalin ang ating mga anak kahit ano pa ang mangyari, na ang pamilya ay laging unahin. Ngunit paano kung ang pamilya mo na ang mismong humuhukay ng iyong sariling libingan? Paano kung ang kamay na dapat ay nag-aalaga sa iyo sa iyong katandaan ay siya ring kamay na naglalagay ng posas sa iyong mga bisig? Doon ko naramdaman ang isang pagbabago sa aking kalooban. Ang pagmamahal ko kay Paulo ay nandoon pa rin. Ngunit ang aking tungkulin na protektahan ang katotohanan ay mas matimbang. Hindi ako maaaring manatiling biktima. Hindi ako maaaring maupo na lamang at hayaan ang aking sarili na masira. Ang aking instinct ay sumisigaw na, "Tomas, kumilos ka. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan kahit galing pa ito sa sarili mong dugo." Muli kong tiningnan ang tackle box. Ang itim na tissue paper na iyon ay tila tumititig din sa akin. Alam ko na ang dapat kong gawin. Bilang isang dating detective, alam ko na ang bawat ebidensya ay maaaring bumaliktad laban sa nagtanim nito. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng malinaw na ebidensya ng kanyang pagtatraidor bago ako gumawa ng hakbang. Hindi sapat na alam ko lang. Kailangan ko itong mapatunayan. Ang aking isip ay nagsimulang gumawa ng mga senaryo. Paano kung buksan ko ito ngayon? Paano kung komprontahin ko siya? Hindi. Masyadong mabilis. Itatangin niya lang iyon. Sasabihin niyang hindi sa kanya iyon. At sa huli, ako pa rin ang magmumukhang masama. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya.
Kailangan kong gamitin ang lahat ng natutunan ko sa kalsada upang protektahan ang aking sarili. Si Paolo ay nagkamali ng kinalaban. Akala niya ay ang kanyang mahina at matandang ama lang ang kaharap niya. Akala niya ay bulag ako sa pagmamahal, ngunit nakalimutan niya na bago ako naging ama, ako ay naging isang bantay ng katarungan. Ang aking instinct ay hindi kailanman nagkamali. At sa sandaling ito, sinasabi nito sa akin na ang laban na ito ay hindi lang para sa aking kalayaan. Ito ay para sa aking kaluluwa. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang aking puso. Ang bawat tibok nito ay tila isang babala. Paolo, bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kadiliman ng garahe. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Pero kung gusto mong maglaro ng apoy, siguraduhin mong handa kang mapaso. Ang tackle box ay naging simbolo na ng aming labanan. Isang kahon na naglalaman ng katotohanan at kasinungalingan, at sisiguraduhin ko, sa ngalan ni Luz at sa ngalan ng lahat ng tama, na ang katotohanan ang mananaig. Ang instinct ng isang detective ay hinding-hindi matatalo ng desperasyon ng isang makasalanan. At dito, sa loob ng aking garahe sa Antipolo, magsisimula ang pagbaliktad ng kapalaran. Maghihintay ako, pagmamasdan ko siya, at kapag dumating ang tamang pagkakataon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng katarungan. Delikado. Napakadelikado ng sitwasyong ito, pero handa na ako. Ako si Tomas Miller. At hindi ako papayag na sirain ng kahit sino ang aking buhay, kahit pa ang sarili kong anak. Naiwan akong mag-isa sa garahe. Ang boses ni Paolo ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa aking pandinig. Galingan mo sa pangingisda, tay. Isang simpleng paalam. Isang paalam na dapat sana ay nagbibigay ng init sa puso ng isang ama. Pero sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na sumasaksak sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumapit sa aking workbench. Ang tackle box ko, ang asul na kahon, na kasama ko sa bawat pangingisda ko sa Laguna de Bay, ay naroon lang. Nakapatong sa lamesa, tahimik. Pero para sa akin, ang kahon na iyon ay hindi nagamit sa pangingisda. Iyon ay naging isang ebidensya. Isang ebidensya ng isang krimen na hindi ko kailanman ginawa. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang trangka ng kahon. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Dug, dug, dug. Napakabilis, napakalakas. Para bang gustong kumawala ng puso ko sa aking dibdib? Diyos ko, sana nagkakamali lang ako, bulong ko sa hangin. Sana ay guni-guni ko lang ang lahat. Binuksan ko ang unang lock, click. Pagkatapos ay ang pangalawa, click. Inangat ko ang takip ng tackle box. Sa ibabaw, makikita ang aking mga lures, ang mga kawil, at ang mga pabigat. Lahat ay mukhang normal, pero alam ko kung saan inilagay ni Paolo ang bagay na iyon. Sa ilalim. Sa pinakailalim ng main compartment. Dahan-dahan kong inangat ang tray. At doon, sa tabi ng aking paboritong silver spoon lure, ay naroon ang itim na tissue paper. Nakabalot ito ng maigi, tila isang maliit na regalo. Isang regalong hinding-hindi ko hiningi. Kinuha ko ito, ang tissue paper ay magaspang sa aking balat. Ang bigat nito ay hindi biro. Hindi ito mabigat dahil sa timbang. Mabigat ito dahil sa dala nitong panganib. Nang buksan ko ang balot, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Isang malinaw na plastic baggie. Sa loob nito ay may puting pulbos. Maraming puting pulbos. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Ang paningin ko ay tila nagdilim. Bilang isang dating pulis sa loob ng 30 taon, hindi na kailangang sabihin sa akin kung ano ito. Nakita ko na ito sa mga evidence room. Nakita ko na ito sa mga raid na sinalihan ko sa mga eskinita ng Maynila. Nakita ko na kung paano nito sinisira ang buhay ng mga tao. Fentanyl. Ito ay hindi lang basta droga, ito ay kamatayan. Kamatayan na nakabalot sa plastic. Tinataya ko ang timbang nito. Siguro ay may 2 onsa ito sa kalsada ng Pilipinas ngayon. Ang ganitong karaming fentanyl ay nagkakahalaga ng mahigit 1.5 milyong piso, 1 milyon. At 500,000 piso, 1,500,000. Ang halagang ito ay sapat na para pumatay ng libo-libong tao.
At sapat na rin ito para mabulok ako sa bilibid habang buhay. Napaupo ako sa aking bangko. Ang aking mga binti ay tila naging jelly. Nang hina ako. Isipin nyo, ako ay 61 taong gulang na. Naglingkod ako sa bayan ng tapat. Inilaan ko ang aking buhay sa paghuli ng mga kriminal. At ngayon, ang sarili kong anak, ang sarili kong dugo at laman ay nagtanim ng ebidensyang ito sa aking gamit. Bakit, Paolo? Bakit? Nagsimulang mag-isip ang aking utak bilang isang detective. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ito itinago ni Paolo para lang itago. Itinago niya ito dahil alam niyang ngayong araw ay pupunta ako sa Laguna de Bay. Alam niya na dadaan ako sa mga checkpoints. Alam niya na sa edad ko at sa hitsura ko, walang mag-aakalang may dala akong droga. Ngunit mas malalim pa doon. Naalala ko ang narinig ko kagabi. Ang utang niya sa kasino. Ang mga loan sharks na humahabol sa kanya. Ang bahay na isinangla niya nang wala akong kinalaman. Doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan, Paolo. Ang aking anak ay hindi lang isang adik. Siya ay isang kriminal na nagpaplano. Plano niyang i-frame up ako. Kung mahuhuli ako ng mga pulis sa checkpoint, o kung may tatawag sa pulis para itip ako, ano ang mangyayari? Arestado ako. Walang piyansa. Dahil sa dami ng drogang ito, automatic na intent to distribute ang ikakaso sa akin. Sa ilalim ng ating batas. Walang bail para sa ganitong karaming droga. Habang ako ay nasa loob ng kulungan, habang nilalabanan ko ang kaso na imposible kong manalo dahil nasa gamit ko ang ebidensya. Ano ang gagawin ni Paolo? Mapupunta sa kanya ang lahat, ang bahay na ito. Ang titulo ng lupa na pinaghirapan namin ng kanyang ina, ang aking mga naipon sa bangko, ang aking pensyon. Gagamitin niya ang lahat ng iyon para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at sa droga. Isasakripisyo niya ang kanyang ama. Para lang sa kanyang sariling kaligtasan. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puso. Hindi ito atake sa puso. Ito ay ang sakit ng pagtatraidor. Traidor bulong ko. Traidor ang anak ko. Inisip ko si Luz, ang aking yumaong asawa. Naalala ko ang huling mga sandali niya sa ospital. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Tomas, alagaan mo ang ating anak. Huwag mo siyang pababayaan. Patawad, Luz. Patawad dahil hindi ko nakita na ang anak na pinalaki natin ay naging isang halimaw. Sa loob ng 3 taon, mula nang mamatay ka, naging pasensyoso ako. Binibigyan ko siya ng pera para sa renta. Binabayaran ko ang kanyang mga utang sa kuryente at tubig. Pinapakain ko siya. Akala ko ay nagdadalamhati lang siya sa pagkawala mo. Akala ko ay stress lang sa trabaho ang dahilan kung bakit siya laging wala sa sarili. Pero nagkamali ako. Ang aking pagmamahal, ang aking pagiging mapagbigay, ay naging daan lang para mas lalo siyang lumubog sa bisyo. Sinasabing ang pagmamahal ng magulang ay walang hangganan. Pero ngayong araw, nahanap ko na ang dulo ng riles. Ang paketeng ito, ang puting pulbos na ito. Ang magiging wakas ng aming relasyon. Tiningnan ko ang plastic baggie. Pakiramdam ko ay tinititigan din ako nito. Tila tinatawanan ako ni Paolo. Tay, salamat sa pagiging tulay ko sa kalayaan. Tila naririnig ko ang boses niya. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Paolo. Nakalimutan niya na ang kanyang ama ay hindi lang isang matandang retirado. Nakalimutan niya na ako ay naging detective sa loob ng 30 taon. Nakalimutan niya na ang laro na sinimulan niya ay laro na kabisado ko ang bawat galaw. Akala niya ba ay mas matalino siya sa akin? Akala niya ba ay dahil matanda na ako ay mahina na ang aking utak? Naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking determinasyon. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na may kasamang hustisya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang lahat ng pinaghirapan namin ni Luz ay mapunta lang sa sugal at droga. Hindi ako papayag na ang huling mga taon ng buhay ko ay gugulin ko sa loob ng isang madilim at mabahong selda para sa kasalanang hindi ko ginawa. Kung gusto ni Paolo na maglaro ng ganitong klaseng laro, pagbibigyan ko siya. Ibinalot ko muli ang fentanyl sa itim na tissue paper. Maingat, marahan, tiyak. Kinuha ko ang aking cellphone. Pinicturan ko ang pakete.
Pinicturan ko ito habang nasa loob pa ng aking tackle box. Ebidensya. Kailangan ko ng sarili kong ebidensya. Pagkatapos ay dahan-dahan kong isinara ang tackle box. Click, click. Tumayo ako at huminga ng malalim. Tumingin ako sa bintana ng garahe. Ang langit ay asul. Ang mga ibon ay kumakanta. Napakaganda ng umaga, pero sa loob ng bahay na ito may nagaganap na digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak. Paolo, sabi ko sa mahinang boses, akala mo ay naisahan mo ako. Akala mo ay nauto mo ang iyong matandang ama. Ngunit sa sandaling ito, ang detective sa loob ko ay nagsimula ng kumilos. Ang paketeng ito na dapat ay sisira sa akin ay siyang gagamitin ko upang iligtas ang aking sarili. At marahil, ito na rin ang magiging huling leksyon na ituturo ko sa aking anak. Isang leksyon tungkol sa bunga ng bawat maling desisyon. Hindi na ako ang ama na nagbibigay ng baon. Hindi na ako ang ama na nagbabayad ng utang. Simula sa oras na ito, ako na ang hustisya na dapat niyang harapin. Dinala ko ang pakete palabas ng garahe. Ang hangin sa labas ay sariwa, pero ang pakiramdam ko ay tila may dala akong lason. Isang lason na dapat nang ibalik sa kung saan ito nanggaling. Ang buhay ay puno ng mga pagpipilian. Pinili ni Paolo na itaya ang buhay ko. Ngayon, ako naman ang pipili. At pipiliin ko ang mabuhay ng may dangal. Pipiliin ko ang protektahan ang alaala ni Luz. Pipiliin ko ang itama ang lahat, anuman ang maging kapalit nito. Ang paketeng ito ng kamatayan ay hinding-hindi magtatagumpay sa pagpabagsak sa akin. Dahil ang isang ama, kapag itinulak mo sa pader, ay marunong ding lumaban. Lalo na kung ang amang iyon ay isang pulis na nakakita na ng lahat ng uri ng dilim sa mundo. Humanda ka, Paolo. Dahil ang bitag na ginawa mo ay ikaw mismo ang mahuhulog. Gabi na noon. Ang katahimikan sa loob ng aming maliit na bahay ay tila may dalang kakaibang bigat. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam ko sa aking dibdib. Nakaupo kami sa hapagkainan. Ako at ang aking anak na si Ryan. Sa harap namin ay ang mga pagkaing madalas naming pagsaluhan, simpleng ulam, mainit na kanin. Ngunit sa gabing iyon, tila nawalan ng lasa ang lahat. Pinagmamasdan ko si Ryan, hindi siya kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa pinggan, ngunit malayo ang kanyang iniisip. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali. Laging kumakatok sa mesa. Tok, tok, tok. Isang tunog na tila nagbibilang ng oras. Bilang isang ama, alam kong may malalim siyang dinadala. Maya-maya, bumasag ang katahimikan. Hindi sa pamamagitan ng malakas na sigaw, kundi sa isang boses na puno ng desperasyon. Tinawag niya ako, Tatay, aniya. Doon ko nakita ang pawis sa kanyang noo kahit malakas naman ang ihip ng bentilador. Sinimulan niyang ilahad ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay mabilis, tila hinahabol ng kung ano. Sinabi niya sa akin na kailangan niya ng pera. Hindi lang basta maliit na halaga. Ang hinihingi niya ay 2.5 milyong piso. 2,500,000 piso. Sa laki ng halagang iyon, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking halaga? Ang tanging yaman ko ay ang aking maliit na pensyon at ang kaunting ipon na itinabi ko para sa aking pagtanda, para sa aking mga gamot at para na rin sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang hinihingi niya ay higit pa sa lahat ng mayroon ako, pera. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang binabanggit, pera. Para bang iyon na lamang ang tanging paraan para maligtas siya sa isang malaking pagkakamali. Sinabi niya sa akin na marami siyang utang, mga utang na hindi ko man lang alam kung paano nagsimula. Nagmakaawa siya. Sinabi niyang ako lang ang makakatulong sa kanya. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Ramdam ko ang pait. Ramdam ko ang sakit. Sa boses na mahinahon ngunit may halong lungkot, sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Ryan, wala akong ganoong kalaking pera.
Ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko ng pagtatrabaho ay hindi aabot sa halagang hinihingi mo. Doon ko nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang lungkot ay biglang napalitan ng galit. Isang galit na hindi ko inakalang makikita ko sa sarili kong anak. Tumayo siya ng marahas, dahilan upang gumaralgal ang upuan sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi siya makapaniwala, o baka naman ayaw niyang maniwala. Inakusahan niya ako. Sinabi niya na wala akong malasakit. Sinabi niya na pinababayaan ko siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ang sakit, mga kababayan. Napakasakit marinig ang mga salitang iyon mula sa taong minahal mo at itinaguyod mo ng buong buhay. Ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa aking matandang puso. Hindi ako nakasagot agad. Nanatili akong nakaupo, nakayuko, habang nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Naisip ko, saan ba ako nagkamali? Saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Ang batang pinalaki ko ng may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Bakit ngayon ay tila isang estranghero sa harap ko? Hindi nagtagal, iniwan niya ako sa hapagkainan. Padabog siyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto ng napakalakas. Nanatili akong mag-isa sa dilim ng aming kusina. Ang pagkain ay lumamig na, tulad ng lamig na nararamdaman ko sa aking kalooban. Ngunit hindi doon natapos ang gabi. Malalim na ang gabi. Marahil ay lampas na ng hating gabi. Hindi ako makatulog. Ang bawat buntong hininga ko ay mabigat. Habang nakahiga, nakarinig ako ng mahihinang boses mula sa kabilang silid. Boses ni Ryan. Akala ko ba ay natutulog na siya? Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pader. Doon ko narinig ang kanyang pakikipag-usap sa telepono. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya, ngunit ang tono ng kanyang pananalita ay nakakakilabot. Wala na ang desperasyon kanina. Ang naririnig ko na ay isang boses na malamig, matigas, at puno ng masamang balak. Narinig ko siyang bumanggit ng mga salitang hindi ko malilimutan. Gagawan ko ng paraan, Anya. Huwag kayong mag-alala, makukuha natin ang pera bukas. May plano na ako. Isang huling pagkakataon na lang. Ang bawat salita niya ay tila babala. Isang babala na may masamang mangyayari. Ang kanyang mga bulong ay puno ng lihim. Tila may kausap siyang mga taong hindi ko kilala, mga taong nagtutulak sa kanya sa gilid ng bangin. Sino ang mga taong iyon? At anong plano ang tinutukoy niya? Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi takot para sa aking sarili, kundi takot para sa kung ano ang maaaring magawa ng aking anak dahil sa silakbo ng galit at pangangailangan. Bumalik ako sa aking higaan, ngunit ang aking isipan ay patuloy na naglalakbay. Ang gabing iyon, na dapat sana ay oras ng pahinga, ay naging simula ng isang bangungot. Ang hapunan na puno ng presyur, ang pagtanggi ko sa kanyang hiling, at ang mga sikretong tawag na iyon. Lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo. Hindi ko akalain na ang gabi palang iyon ang huling gabi ng katahimikan sa aming buhay. Dahil pagdating ng umaga, isang malupit na plano ang nakatakdang isagawa. Isang planong hindi ko kailanman inisip na magmumula sa sarili kong dugo at laman. Ang pag-ibig ng isang magulang ay walang hanggan, ngunit kung minsan ang sakit na dulot ng sariling anak ay wala ring katapusan. Sa gitna ng dilim, nanalangin na lamang ako. Humingi ako ng lakas, humingi ako ng gabay. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong may nagbabadyang unos. Isang unos na babago sa aming buhay magpakailanman. At iyon ang nangyari sa gabing iyon. Ang hapunan na naging mitsa ng lahat. Ang hapunan ng matinding bigat. Na hanggang ngayon, ay nararamdaman ko pa rin ang hapdi sa bawat pag-alala. Isang alaala na sana ay isang masamang panaginip na lamang, pero hindi. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sugat na nakikita ng mata. Umalis si Paolo sa bahay bitbit ang kanyang mga kasinungalingan. Sabi niya sa akin, pupunta raw siya sa isang mahalagang interview para sa trabaho. Nakasuot siya ng maayos na polo. Malinis ang kanyang hitsura. Pero sa likod ng mga matatamis niyang salita, alam kong may itinatago siyang lason. Pinanood ko ang kanyang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto ng aming subdivision sa Antipolo. Noong tumahimik na ang paligid,
Lumingon ako sa loob ng bahay. Ang bahay na ito ay naging saksi ng aming saya at lungkot ni Luz. Pero ngayon, ang bawat sulok nito ay tila puno ng mga lihim. Hindi ako maaaring manatiling nakaupo lang. Ang aking instinct bilang dating detective ay hindi ako pinatatahimik. Tomas, sabi ng isang boses sa aking isipan, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi sapat ang hinala lang. Dahan-dahan akong umakyat sa itaas, patungo sa kwarto ni Paulo. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila may kasamang bigat. Parang bawat baitang ay humihingi ng tawad sa akin. Pagdating ko sa harap ng kanyang pinto, huminto ako ng sandali. Masakit para sa isang ama ang pasukin ang kwarto ng kanyang anak nang walang pahintulot. Pero hindi na ito tungkol sa respeto sa privacy. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Pinihit ko ang doorknob. Click. Pagbukas ng pinto. Bumungad sa akin ang amoy ng hindi naasikasong kuwarto. Amoy ng mga lumang damit at amoy ng sigarilyo. Makalat ang silid. Taliwas ito sa kung paano namin siya pinalaki ni Luz. Pinalaki namin siyang maayos at may disiplina. Pero ang kwartong ito ay kwarto ng isang taong nawawala, nasa sarili. Nagsimula akong maghanap. Hindi ako naghahanap bilang isang ama, kundi bilang isang investigador. Sinuri ko ang kanyang cabinet. Binuksan ko ang kanyang mga drawer. At doon, nagsimulang lumabas ang mga kalansay sa cabinet ni Paulo. Sa ilalim ng kanyang mga t-shirt, nakatago ang isang bungkus ng mga papel. Kinuha ko ito ng may nanginginig na kamay. Ang mga ito ay mga betting slips mula sa kasino. Napakarami. Libu-libong piso ang itinataya niya gabi-gabi. May mga resibo rin mula sa mga online gambling sites. Diyos ko, bulong ko sa sarili ko, sugal. Nilamon na siya ng sugal. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa loob ng isang lumang sapatos, may nahanap akong isa pang sobre. Sa loob nito ay mga sulat, hindi mga lihim ng pag-ibig, kundi mga lihim ng utang. Nakita ko ang pangalan ni Elena Vasquez, isang kilalang loan shark sa aming lugar. Ang mga sulat ay puno ng pananakot. Sinasabi doon na kailangan ng bayaran ng utang na umabot na sa 4 na milyong piso. 4 na milyong piso, x sa 1,000. Halos mapaupo ako sa kama ni Paulo. Saan niya kinuha ang lakas ng loob na umutang ng ganoon kalaking halaga? Paano niya naisip na mababayaran niya iyon? At doon ko nakita ang pangalan ni Marco. Isang tao na kilala sa madidilim na eskinita ng Maynila. Isang tao na hindi mo gustong makatagpo sa gabi. Ang sulat ni Marco ay maikli lang pero nakakapangilabot. Sinasabi doon, bukas ng gabi, pera o buhay. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang aking anak, ang aking Paulo, ay hindi lang pala adik. Siya ay biktima at biktima rin ng sarili niyang mga desisyon. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ko ay nasa loob ng isang asul na folder na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan ko itong binuksan at noong makita ko ang laman, tila huminto ang tibok ng aking puso. Isang loan agreement, isang dokumento na nagsasabing ang aming bahay, ang bahay na ito na pundasyon ng aming pamilya, ay ginamit na kolateral para sa isang utang. Tiningnan ko ang ibaba ng dokumento. Doon sa tapat ng pangalan ko, Tomas Miller. May isang pirma. Pinagmasdan ko itong maigi. Ang pirma ay kamukhang-kamukha ng sa akin, ang mga kurba, ang paraan ng pagdugtong ng mga letra. Tila ako ang pumirma nito. Pero alam ko na hindi ako ang gumawa nito. Peke, sabi ko nang may kasamang pait. Pinirmahan niya ito para sa akin. Pineke niya ang pirma ng kanyang sariling ama. Ramdam ko ang pagtulo ng aking luha sa dokumento. Ang bawat patak ay parang isang selyo ng aking pagkabigo. Paulo, paano mo nagawa ito? Ang bahay na ito ang tanging iniwan sa atin ng iyong ina. Ito ang pinaghirapan namin sa loob ng 30 taon. Dito ka lumaki. Dito tayo nagdiwang ng mga Pasko. Dito natin iniyakan ang pagkawala ni Luz. At ngayon, ibinenta mo ang ating tahanan para lang sa sugal at droga? Ibinenta mo ang iyong ama. Doon ko napagtanto ang kabuuan ng kanyang plano. Ang droga sa aking tackle box, ang pagkatawag sa pulis. Lahat ng iyon
ay para lamang maalis ako sa daan. Kung ako ay makukulong, nang pasakulong mamaang, hindi ko na maipagtatanggol ang aking sarili tungkol sa bahay. Magagawa ni Paulo ang lahat ng gusto niya. Mapapasa kanya ang titulo. Mababayaran niya si Elena at si Marco gamit ang perang makukuha niya mula sa pagbebenta ng bahay na ito. Gusto niya akong mabulok sa kulungan para lang maisalba niya ang kanyang sariling balat mula sa mga loan sharks. Ang sakit, napakasakit. Ang isang kaaway, maaari mong iwasan. Ang isang kriminal, maaari mong huliin. Pero ang sarili mong anak, ang taong inalagaan mo, ang taong pinagkatiwalaan mo, paano mo lalabanan ang ganitong uri ng kataksilan? Tumayo ako at dahan-dahang ibinalik ang mga dokumento sa kanilang pinagtataguan. Pinahid ko ang aking mga mata. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para manghina. Bilang isang detective, alam ko na kapag ang kalaban mo ay nasa loob na ng iyong bahay, kailangan mong maging mas mabilis. Kailangan mong maging mas matalas. Ang pagmamahal ko kay Paolo, ang pag-asang magbabago pa siya, ay tila natunaw sa sandaling nakita ko ang peking pirma sa folder na iyon. Hindi na siya ang batang nakilala ko. Ang nasa harap ko ngayon, sa pamamagitan ng mga papel na ito, ay isang estranghero. Isang estranghero na handang pumatay sa aking dangal at kalayaan. Inisip ko si Luz. Patawad Luz, bulong ko muli. Patawad kung kailangan kong gawin ang susunod na hakbang, pero hindi ko hahayaang manalo ang ganitong uri ng kasamaan. Lumabas ako ng kwarto ni Paulo. Isinarado ko ang pinto ng marahan. Click. Bumaba ako sa hagdan na may dalang bagong determinasyon. Ang bawat hakbang ko ay mas matatag na ngayon. Hindi na ako ang matandang amang nalilito. Ako na ulit ang detektive na handang magbigay ng katarungan. Ang katotohanan ay nakahain na sa aking harap. Malinaw na, napakalinaw. Si Paolo ay hindi na nangangailangan ng pagkalinga. Ang kailangan niya ay ang bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Kung handa siyang itapon ang aking buhay sa basura, dapat siyang maging handa sa kung anong babalik sa kanya. Survival, sabi ko sa sarili ko, habang naglalakad pabalik sa garahe. Pipita. Sa mundong ito, lalo na sa aming mga nakatatanda, ang ating dangal at ang ating tahanan ang huling sandigan natin. Kapag may nagtangkang kumuha nito, kahit pa sarili nating dugo, kailangan nating lumaban. Kailangan nating lumaban, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa ating sariling buhay. Ang mga resibo ng sugal, ang mga sulat ng pananakot, at ang peking pirma sa titulo ng lupa. Ang lahat ng iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lang, at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na ang katotohanan ang mananaig. Pinagmasdan ko muli ang aking garahe. Ang bawat gamit ko doon ay simbolo ng aking katapatan sa serbisyo, at hindi ko hahayaang dungisan iyon ng kahit na sino. Naisip ko ang sasakyan ni Paulo. Ang Honda Civic na nakaparada sa labas. Doon magtatapos ang lahat. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay masakit. Para itong isang sugat na binuhusan ng asin. Pero ang asin din ang nagpapatigil sa pagkaagnas. Ngayong alam ko na ang lahat. Wala nang atrasan ito. Maghihintay ako sa pagbalik ni Paulo. Maghihintay ako ng may kalmadong mukha. Ngunit sa loob ko, ang bawat piraso ng ebidensya ay nakaplano na. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay may lasa ng pait at luha. Pero ito ang kailangan para kay Luz, para sa bahay na ito, at para sa huling piraso ng aking dangal. Ang katotohanan ay nakalabas na, at wala nang makakapigil sa agos nito. Humanda ka, Paolo, dahil ang amang tinalikuran mo ay ang amang magtuturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng pananagutan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng aking garahe sa Antipolo. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ko ay may nagngangalit na bagyo. Hawak ko pa rin ang asul na folder na nahanap ko sa kwarto ni Paulo. Ang peking pirma ko, ang aking pangalan na ginamit niya para isanla ang aming tahanan ay tila naging isang malupit na hatol ng kamatayan. Naisip ko, kung susuko ba ako sa sakit? Kung hahayaan ko na lang ba na lamunin ako ng matinding kalungkutan?
sa edad kong 61. Pagkatapos ng lahat ng hinarap ko sa kalsada ng Maynila, akala ko ay wala nang makakapagpaiyak sa akin. Pero mali ako. Ang pagtatraidor ng sariling anak ay isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Para itong isang malalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. Tumingin ako sa langit. Luz, bulong ko sa aking yumaong asawa, patawarin mo ako. Pero kailangan ko itong gawin. Sa sandaling iyon, ang aking pagiging ama ay pansamantalang natalo ng aking instinct para mabuhay. Ang instinct ng isang taong naging pulis sa loob ng 3 dekada, napagtanto ko na ang pagprotekta kay Paolo, ang pagtatakip sa kanyang mga kasalanan, ay hindi na pagmamahal. Ito ay naging pagkuntyabana sa kanyang sariling pagkawasak at higit sa lahat, ito ay naging pagpapakamatay para sa akin. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. Hindi ako pwedeng mawalan ng dangal. Dahan-dahan akong lumapit sa aking tackle box. Kinuha ko ang paketeng iyon, ang itim na tissue paper na naglalaman ng fentanyl. Ang drogang ito na nagkakahalaga ng mahigit ₱1.2 milyong. ₱1,500,000. Isang halaga na sapat na para sirain ang kahit na sino. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking palad. Ito ang sandata na gagamitin sana ni Paolo laban sa akin. Ito ang gagawin niyang ebidensya para makuha ang bahay na ito at ang aking pensyon. Survival, sabi ko sa aking sarili. Survival. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong manatiling malaya para kay Luz, para sa dangal ng aming pamilya. Hinanap ko ang susi ng sasakyan ni Paolo. Nakasabit ito sa kusina, sa tabi ng pinto. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi ako magiging biktima. Ngayong araw, ako ang magiging hustisya. Lumabas ako ng garahe. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Pero ang pakiramdam ko ay tila nasa loob ako ng isang malamig na kwarto ng presinto. Naroon ang sasakyan ni Paolo, isang lumang Honda Civic. Ibinili ko iyon para sa kanya noong nagtapos siya ng kolehiyo. Naalala ko pa ang saya sa kanyang mga mata noon. Naalala ko pa ang yakap niya at ang pasasalamat niya sa akin. Sabi niya noon, "Salamat tay, hinding-hindi ko ito makakalimutan." Sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang sasakyang regalo ko sa kanya ay magiging lugar na ngayon ng kanyang sariling pagbagsak. Pinihit ko ang susi sa trunk ng sasakyan. Click. Bumukas ang likuran ng Honda Civic. Sa loob ay makikita ang kalat ng buhay ni Paolo. May mga lumang sapatos, isang maduming gym bag, at mga gamit na hindi na niya naasikaso. Inalis ko ang sapin sa ilalim ng trunk, doon sa tabi ng reserbang gulong. Doon, sa madilim at tago na sulok, ko inilagay ang itim na tissue paper. Maingat, marahan. Tiniyak ko na nakatago ito ng maigi, pero madali ring mahanap kapag hinalughog ng mga eksperto. Ito na ang iyong kapalaran, Paolo, bulong ko. Ibinaba ko ang takip ng trunk, blag. Bumalik ako sa garahe. Ngayon, kailangan kong maglinis. Bilang isang dating detective, alam ko na ang bawat detalye ay mahalaga. Kinuha ko ang isang malinis na basahan at bote ng alkohol. Pinunasan ko ang aking tackle box. Bawat sulok, bawat gilid, tinanggal ko ang anumang bakas ng fingerprint. Hindi lamang ang sa akin, kundi pati na rin ang kay Paolo. Gusto ko na ang kahon na ito ay magmukhang malinis. Isang inosenteng gamit ng isang matandang mahilig mangingisda. Pinunasan ko rin ang lamesa, ang upuan. Ang lahat ng hinawakan ni Paolo kaninang umaga. Sa bawat haplos ng basahan, tila binubura ko rin ang bawat magandang alaala namin ni Paolo sa bahay na ito. Binubura ko ang bawat yakap, bawat tawa, at bawat pangarap na binuo namin. Napakasakit. Para akong naglilibing ng isang taong buhay pa, pero alam ko ang katotohanan. Ang anak na pinalaki ko ay wala na. Ang Paolo na minahal ko ay matagal na ring namatay kasabay ng kanyang ina. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nilamon ng sugal at droga. Isang estranghero na handang pumatay sa aking kalayaan para lang maisalba ang kanyang sarili. Hindi ko ito ginagawa dahil sa galit, sabi ko sa aking sarili habang naglilinis. Ginagawa ko ito dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil ang katarungan ay walang pinipili. Kung hahayaan ko siyang magtagumpay sa kanyang plano,
Hindi lang ako ang mawawala. Mawawala rin ang huling piraso ng katotohanan. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Naupo ako muli sa aking bangko. Malinis na ang garahe. Wala nang bakas ng droga. Wala nang bakas ng kasamaan. Ang tackle box ko ay mukhang normal na ulit. Nakahanda na para sa isang kunwari ay masayang pangingisda. Tiningnan ko ang aking relo. Malapit na siyang bumalik. Kailangan kong maghanda. Kailangan kong maging kalmado. Hindi niya dapat mahalata na alam ko na ang lahat. Dapat ay manatili akong ang matandang ama na madaling utuin. Ang amang walang kaalam-alam na ginitna na siya ng kamatayan. Naisip ko ang mga loan sharks na si Marco at Elena. Alam ko na darating din ang araw na haharapin ko sila. Pero unahin muna natin ang traidor sa loob ng bahay na ito. Ang desisyon para sa kaligtasan ay isang malungkot na desisyon. Wala itong kasamang tagumpay. Wala itong kasamang saya. Ang tanging dala nito ay ang mapait na katotohanan na kailangan mong lumaban upang huwag kang tuluyang mawasak. Luz, muling sambit ko. Gabayan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas. Nararamdaman ko ang lamig sa aking dibdib. Ang lamig ng isang taong handa nang harapin ang anumang bagyo. Hindi na ako natatakot. Pagkatapos makita ang peking pirma sa titulo ng aming bahay, nawala na ang lahat ng aking takot. Ang tanging natitira na lamang ay ang malamig na determinasyon. Ang determinasyon na protektahan ang aking pangalan. Ang determinasyon na panatilihin ang aking kalayaan. Si Paulo ay nagtanim ng ebidensya upang ako ay ipakulong. Ngayon, ang ebidensya na iyon ang siyang maglalagay sa kanya sa likod ng rehas. Ito ang bunga ng kanyang sariling mga kamay. Ito ang aanihin niya mula sa kanyang itinanim na kasamaan. Huminga ako ng malalim. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nagtimpla ako ng kape. Umupo ako sa aking paboritong silya at naghintay. Ang katahimikan sa bahay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Pero handa na ako. Tapos na ang oras ng pagiging maawaing ama. Ngayon ay oras na para sa hustisya. At sisiguraduhin ko na walang makakalusot. Ang aking desisyon para sa kaligtasan ay hindi na mababago. Ang bitag ay nakalatag na at ang tanging kailangan na lang ay ang pagbabalik ng taong nag-umpisa ng lahat ng ito. Narinig ko ang tunog ng isang sasakyan sa malayo. Ang tunog ng sasakyan na pamilyar sa akin. Narito na siya, bulong ko. Inayos ko ang aking salamin. Humigop ako ng kape. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang muling pagbabalik ng detective na matagal nang natutulog sa loob ko. Humanda ka, Paulo. Dahil ang amang tinalikuran mo ay ang amang magtuturo sa iyo na ang bawat pagkakamali ay may katapat na kabayaran. At ang kabayaran na iyon ay nagsisimula na ngayon. Ang araw na iyon ay tila isang ordinaryong hapon sa ating maliit na barangay. Ngunit para kay Ryan, ito ang araw ng kanyang tagumpay. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, bakas sa kanyang mukha ang isang ngiting hindi mo maipaliwanag. Hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang taong may madilim na balak na nagtagumpay. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid. Iniwasan niyang magtagpo ang kanilang mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na noon ay tahimik na nagpapahinga sa sala, ay walang kaalam-alam sa bagyong paparating. Isinarado ni Ryan ang pinto. Nilak niya ito ng dahan-dahan, halos walang tunog. Sa loob ng madilim na silid, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Sa kanyang isip, ito na ang paraan para matapos ang lahat ng kanyang problema. Huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang mga numero para sa mga awtoridad. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging seryoso, naging mapagpanggap. Sabi niya sa pulis, may gusto siyang isumbong. Sinabi niya sa kanila, sa loob mismo ng kanilang bahay ay may nangyayaring hindi tama. Ang sarili niyang ama, ang taong nagpalaki sa kanya, ay pinaratangan niyang isang masamang tao. Sinabi ni Ryan na ang kanyang ama ay nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, isang malaking kasinungalingan, isang masakit na katotohanan. Upang mapaniwala ang mga pulis, ibinigay niya ang detalye. Sinabi niya, puntahan ninyo ang gamit niya sa pangingisda, doon sa lumang kahon ng mga kawil at pain.
Doon ninyo makikita ang ebidensya. Alam ni Ryan na ang kahon ng pangingisda na iyon ang pinakamahalagang gamit ng kanyang tatay. Doon nakatago ang mga alaala ng kanilang masayang pangingisda noong siya ay bata pa. Ngunit ngayon, gagamitin niya ang mismong bagay na iyon para sirain ang buhay ng matanda. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi pa siya huminto. May isa pa siyang dapat kausapin. Ang mga taong pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Mga taong nagbabanta sa kanyang buhay dahil sa mga utang sa sugal at maling bisyo. Dati, ang halagang 50,000 piso ay tila napakalaki na. Ngunit ngayon, ang utang ni Ryan ay umabot na sa daan-daang libong piso. Ang mga kolektor ay hindi na marunong maghintay. Tinawagan niya ang mga ito. "Huwag kayong mag-alala," bulong ni Ryan sa telepono. "Malulutas na ang lahat. Konting oras na lang. Kapag nawala na ang matanda, makukuha ko na ang titulo ng lupa. Mababayaran ko kayo ng buo, pati interes ibibigay ko." Ganito na pala ang kanyang anak. Ang anak na inalagaan ng kanyang tatay sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang tingin ni Ryan sa kanyang ama ay hindi na magulang, kundi isang balakid. Isang paraan para makuha ang pera. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagmamadali ng oras. Sa kanyang isip, naririnig na niya ang wangwang ng patrol ng pulis. Nakikita na niya ang kanyang tatay na nakapuso at nagtataka. Napakasakit isipin. Ang taong nagbigay sa kanya ng pangalan, ang taong nagtrabaho sa ilalim ng mainit na araw para lang may maipakain sa kanya, ay siya pa mismong itutumba niya. Sa kulturang Pilipino, ang ama ay ang haligi ng tahanan. Siya ang dapat igalang, siya ang dapat alagaan sa kanyang pagtanda. Ngunit para kay Ryan, ang haliging iyon ay dapat nang gumuho para siya ay makabangon sa sarili niyang putik. "Sorry tatay," sabi niya sa hangin, bagaman walang bakas ng tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. "Kailangan ko lang talagang iligtas ang sarili ko." Iligtas ang sarili? Sa pamamagitan ng pagpapahamak sa iba? Iyan ang tanong na hindi na niya sinagot. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang ama na nagtitimpla ng kape. Tumingin ang matanda sa kanya. Ngumiti ito. Ang ngiting iyon ay puno ng pagtitiwala. Tinanong siya ng kanyang tatay, "Ryan, kumain ka na ba anak? May natirang ulam pa doon sa kusina." Tumango lang si Ryan. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang daladala. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila isang hakbang palayo sa pagiging isang mabuting anak. Maya-maya pa, narinig na ang ingay mula sa malayo. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kanilang tahimik na kalsada. Ang tunog ng paparating na hustisya o ang tunog ng isang malaking pagkakamali. Si Ryan ay tumayo sa may bintana. Hinintay niya ang pagdating ng mga ilaw na asul at pula. Alam niya, sa loob ng ilang minuto, magbabago ang buhay ng kanilang pamilya habang buhay. Ang pagtataksil ay parang isang sugat. Maaaring gumaling ang balat, ngunit ang peklat ay mananatili. At ang ginawa ni Ryan sa hapong iyon ay isang peklat na hinding-hindi na mabubura ng panahon. Ang kanyang tatay, na nooy humihigop pa rin ng mainit na kape, ay walang kamalay-malay na ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang anak. Ang nagbukas ng pinto para sa kanyang kapahamakan. Napakalungkot, napakasakit. Ito ang kwento ng isang anak na nilamon ng kasakiman. Isang anak na mas pinili ang pera kaysa sa pagmamahal. Isang anak na nakalimot sa lahat ng sakripisyo ng kanyang magulang. Hihintayin na lang natin ang susunod na mangyayari. Kung paano haharapin ng matanda ang paratang na ito. At kung paano matutulog si Ryan sa gabi, alam na ang kanyang ama ay nasa loob ng selda dahil sa kanyang mga salita. Sa mundong ito, ang pinakamasakit na taga ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong pinakamalapit sa iyong puso. Abangan natin ang susunod na bahagi ng ating kwento. Dahil sa bawat pagkakamali, laging may kabayaran. At ang kabayaran ni Ryan ay maaaring higit pa sa inaasahan niya. Salamat sa pakikinig, mga kasama. Sana ay magsilbi itong aral sa ating lahat. Ang pamilya ay kayamanan, huwag nating hayaang mabulag tayo ng kinang ng salapi. Gabi na. Ang dilim sa labas ng aming bahay sa Antipolo ay tila naging kasing bigat ng aking kalooban. Nakaupo ako sa sala.
Hinihintay ang bawat segundong dumadaan. Alam ko ang mangyayari. Alam ko ang bawat hakbang na paparating. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na tunog sa malayo. Ang tunog ng mga sirena. Ang wangwang na dati ay nagbibigay sa akin ng dangal, pero ngayon ay tila tunog ng kamatayan. Nakita ko ang mga asul at pulang ilaw na tumatama sa aming bintana, kumikislap, mabilis. Tila mga anino ng panganib na sumasayaw sa dingding. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Paolo pababa ng hagdan. Paolo, ang aking anak, akala mo ay nagulat siya. Akala mo ay natatakot siya. Pero alam ko ang totoo. Ang bawat kilos niya ay bahagi ng kanyang palabas. Tay! Tay! Tawag niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng peking kaba. Bakit may mga pulis sa labas? Anong nangyayari? May gulo ba? Hindi ako sumagot. Tumayo ako ng dahan-dahan. Nararamdaman ko ang lamig ng gabi sa aking balat. Lumapit ako sa pinto. Bago ko pa man mahawakan ang seradura, narinig ko ang malakas na katok. Isang katok na may awtoridad. Isang katok na kabisado ko dahil ginawa ko rin iyan sa loob ng 30 taon. Tok, tok, tok. Mga pulis ito. Buksan ang pinto. Ang sigaw mula sa labas. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang mga mukha ng mga taong dati ay mga kasamahan ko. Sa unahan nila ay si Major Teresa Rodriguez. Teresa, ang dati kong junior sa presinto. Nakasuot siya ng kanyang uniforme. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang lungkot at pagkabigla. Tomas, sabi ni Teresa, ang boses niya ay mahina pero formal. May hawak kaming search warrant para sa bahay na ito. May report kami tungkol sa illegal na droga. Huminga ako ng malalim. Tuloy kayo, Teresa. Gawin niyo ang dapat ninyong gawin, sagot ko ng may kalmado. Pumasok ang mga tauhan ng PIDEA. Nakasuot sila ng kanilang mga tactical gear. Ang bawat hakbang nila ay mabilis at maingat. Nagsimula silang maghalughog sa sala, sa kusina, at sa mga silid. Dito na pumasok si Paolo sa eksena. Ang kanyang pag-arte ay pang-pelikula. Major! Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Paolo. Ang kanyang muka ay tila litong-lito. Ang tatay ko? Droga? Hindi po magagawa ng tatay ko iyan. Siya ay isang tapat na pulis. Pinanood ko ang aking anak, Paolo. Isang traidor, Paolo. Ang sarili kong dugo. Napakahusay niyang magkunwari. Napakahusay niyang itago ang katotohanan sa likod ng mga salitang puno ng pagmamahal. Saan niyo gustong mag-umpisa? Tanong ni Teresa sa kanyang mga tauhan. Bago pa man makasagot ang mga tauhan, sumingit na si Paolo. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandaling ilalagay niya ang huling pako sa aking kabaong. Major, sabi ni Paolo. Ang boses niya ay tila nagmamalasakit pero puno ng lason. Kung may itatago man ang tatay ko, sigurado akong nandoon iyon sa garahe. Kaninang umaga pa po siya nandoon. Parang balisa siya habang inaayos ang kanyang mga gamit sa pangingisda. Tumingin si Teresa sa akin. Pagkatapos ay kay Paolo. Sa garahe? Tanong ni Teresa. Opo, mabilis na sagot ni Paolo. Doon po sa kanyang tackle box, ang asul na kahon na iyon, doon lang siya nakatutok kanina. Halika po, ituturo ko sa inyo. Naglakad kami patungo sa garahe. Si Paolo ang nangunguna. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Tila hindi na siya makapaghintay na makita akong pusasan sa harap ng maraming tao. Ang bawat kilos niya ay nagsasabing, heto na, malaya na ako, bayad na ang utang ko. Pagdating sa garahe, ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa aking workbench at doon, sa gitna ng lamesa, ay ang aking asul na tackle box. Iyan po, turo ni Paolo. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa excitement. Iyan ang kahon na sinasabi ko. Doon po siya may itinago kaninang umaga. Nakita ko siya, nakabalot sa itim na tissue paper. Lumapit ang dalawang PIDEA agents. Isinuot nila ang kanilang mga guwantes na goma. Maingat nilang hinawakan ang aking kahon. Tumingin ako kay Paolo. Sa dilim ng garahe, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tila sinasabi niya sa akin, paalam tay. Salamat sa titulo ng bahay. Tomas, sabi ni Teresa, bubuksan na namin ito. Tumango ako. Sige lang,
Ang katahimikan sa loob ng garahe ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tunog ng lock ng tackle box. Click, click. Inangat ng agent ang takip. Kinuha niya ang tray ng mga lures. Nagsimula siyang maghanap sa loob. Isa-isang inilabas ang mga gamit ko. Ang mga bingwit, ang mga kawil, ang mga pabigat. Pinanood ko ang mukha ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-aabang. Tila hindi na siya humihinga. Inaantay niyang lumabas ang itim na tissue paper na may lamang fentanyl. Ang drogang nagkakahalaga ng mahigit 1.5 milyong piso, 1,500,000. Nagpatuloy ang paghahanap. Inalis ng agent ang lahat ng laman ng kahon. Hanggang sa makarating siya sa pinakailalim. Major, sabi ng agent habang tumitingin kay Teresa. Ano iyon? Nahanap niyo ba? Tanong ni Paulo ng mabilis. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Negatibo, Major, sagot ng agent. Walang kahit anong droga dito. Malinis ang tackle box. Tila tumigil ang mundo para kay Paulo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ano? Hindi maaari, sigaw ni Paulo. Nawala na ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Tingnan niyo uli. Sigurado ako. Doon niya inilagay iyon. Isang itim na tissue paper. Nakita ko. Tumingin si Teresa kay Paulo nang may pagtataka. Paulo, paano ka naging sigurado na may itim na tissue paper doon? Sabi mo kanina, hinala mo lang dahil balisa ang tatay mo. Natigilan si Paulo. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng salita. Ibig ko pong sabihin, parang ganoon ang nakita ko. Pilit niyang pagbawi. Maghanap pa kayo sa buong garahe, utos ni Teresa. Hinalughog nila ang bawat sulok, ang mga kabinet, ang mga lumang sako, ang ilalim ng mga lamesa. Pero wala silang mahanap. Tomas, malinis ang garahe mo, sabi ni Teresa sa akin. May bakas ng ginhawa sa kanyang boses. Mukhang nagkamali ang aming source. Tumingin ako kay Paulo. Ang aking anak ay tila nanginginig na ngayon. Ang pawis sa kanyang noo ay malalaki. Alam niya na may mali. Alam niya na ang kanyang bitag ay hindi gumana. Baka. Baka inilipat niya, sigaw muli ni Paulo. Hinalughog niyo na ba ang buong bahay? Ang kwarto niya? Ang kusina? Tapos na kami sa loob, Paulo, sagot ni Teresa. Wala kaming nahanap. Dito na ako nagsalita. Ang boses ko ay kalmado, pero puno ng kapangyarihan. Teresa, tawag ko sa kanya. Kung gusto niyo talagang makasiguro, bakit hindi niyo tingnan ang sasakyan ng aking anak? Ang Honda Civic na iyon sa labas. Napalingon si Paulo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang sasakyan ko? Bakit ang sasakyan ko? Wala akong kinalaman dito, Sabi mo kanina, gusto mong makasiguro na malinis ang bahay na ito. Sabi ko sa kanya ng marahan. Para na rin sa katahimikan ng ating loob. Hayaan nating suriin nila ang sasakyan mo. Hindi! Hindi maaari! Sigaw ni Paulo. Wala kayong warrant para sa sasakyan ko. Tumingin si Teresa kay Paulo. Ang kanyang instinct bilang pulis ay nagising na rin. Paulo, kung wala kang itinatago, bakit ka natatakot? At bilang nakatira ka rin sa bahay na ito, sakop ng aming operasyon ang lahat ng ari-arian dito. Naglakad ang mga agent patungo sa sasakyan ni Paulo. Paulo, ang aking anak, Paulo, isang traidor. Narinig ko ang pagbukas ng trunk ng sasakyan. Click. Nanatili akong nakatayo sa garahe. Pinapanood ko ang likuran ng aking anak, tila gumuho na ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tila bumabalik na sa kanya. 1 minuto ang lumipas, 1 minuto na tila 1 taon sa tagal. Major, sigaw ng isang agent mula sa labas. Nahanap namin. Lumabas kami ni Teresa at Paulo. Doon, sa tapat ng bukas na trunk ng Honda Civic, ay nakatayo ang agent. Hawak niya ang isang plastic bag at sa loob ng plastic na iyon ay ang itim na tissue paper. Binuksan ni Teresa ang balot. Ang puting pulbos ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng patrol car. Fentanyl, ang drogang pumatay sa maraming tao. Ang drogang dapat sana ay nasa gamit ko. Paulo Miller, sabi ni Teresa. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng bakal.
Ikaw ay arestado sa paglabag sa batas tungkol sa iligal na droga. Narinig ko ang tunog na pinakaayaw kong marinig bilang ama, pero kailangang marinig bilang isang tao. Ang lagutok ng posas, tsak, tsak, nagpupumiglas si Paulo. Hindi akin iyan, itinanim iyan ng tatay ko. Siya ang gumawa nito, pinagkakaisahan niyo ako. Tumingin si Teresa sa kanya, Paolo, ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagpumilit na may droga sa bahay na ito. At ngayon, nahanap namin ito sa sarili mong sasakyan. May paliwanag ka pa ba? Isinakay nila si Paulo sa loob ng patrol car. Bago isara ang pinto, nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang galit sa kanya, pero nakita ko rin ang pagtataka. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Hindi niya naintindihan na ang kanyang matandang ama ay mas matalino pa rin sa kanya. Paalam anak, bulong ko sa hangin. Umalis ang mga patrol car, nawala ang mga sirena, nawala ang mga ilaw. Nanatili akong mag-isa sa tapat ng aking bahay sa Antipolo. Ang katahimikan ay bumalik. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay katahimikan ng katarungan, masakit. Bilang magulang, napakasakit makita ang iyong anak na dinadala ng pulis. Pero mas masakit ang malamang ang anak mo ay handa kang patayin sa buhay para lang sa pera. Pumasok ako sa loob ng bahay. Isinarado ko ang pinto. Ang gabi ay malalim na. Pero sa wakas, makakatulog na ako ng may kapayapaan. Sapagkat ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay siyang palaging mananaig. At ang bawat krimen, kahit gaano pa ito kaperpekto sa isip ng nagplano, ay palaging may katapat na kabayaran. Ang anak ko ay nabulag ng sugal at droga. At ngayon, kailangan niyang harapin ang dilim ng kulungan upang mahanap ang kanyang sarili, hustisya. Ito ang huling leksyon na itinuro ko sa kanya at sana, sa loob ng rehas. Matutunan niya ang tunay na halaga ng pamilya at katapatan. Tapos na ang gulo. Pero ang bukas ay isang panibagong simula para sa akin. Isang simula ng wala ng takot. Isang simula ng may dangal. Dahil ako si Tomas Miller at ang katarungan ang aking tanging gabay. Tumigil ang mundo sa loob ng aking garahe. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras sa tagal. Nakatayo ako sa isang sulok, tahimik. Pinapanood ang bawat galaw ng mga tauhan ng PIDEA. Sa kabilang dako, aroon si Paulo, ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Isang tuwa na nagmumula sa isang madilim na hangarin. Bilisan nyo! Ang boses ni Paulo ay puno ng pagkainip. Nandyan lang iyon sa ilalim. Sigurado ako. Pinanood ko ang kamay ng agent habang hinalughog nito ang pinakailalim ng aking tackle box. Inalis niya ang huling tray. Inalis niya ang bawat kawil. Inalis niya ang bawat pabigat. Ngunit wala siyang nahanap kahit isang piraso ng itim na tissue paper. Wala. Major, sabi ng agent habang tumatayo. Umiling siya kay Major Teresa Rodriguez. Negatibo. Malinis ang kahon. Walang kahit anong ilegal na droga dito. Doon ko nakita ang tunay na mukha ng takot. Ang mukha ni Paulo ay unti-unting nagbago. Ang ngiti niya ay biglang natunaw, tila yelo na binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng isang matinding kalituhan. Namutla siya. Naging kasing puti ng papel ang kanyang mga pisngi. Ano? Hindi maaari, sigaw ni Paulo. Halos mawala na siya sa kanyang sarili. Tingnan niyo uli, baka hindi niyo lang nakita. Imposible ito. Paulo, ang boses ni Teresa ay naging seryoso. Suriin niyo ang buong garahe, bawat sulok. Ngayon din. Nagsimula ang mas matinding paghahalughog. Inakyat nila ang mga cabinet. Binuksan ang mga lumang sako ng uling. Sinilip ang ilalim ng aking workbench. Ngunit sa bawat negatibo na sinasabi ng mga agent, mas lalong nanginginig si Paulo. Nararamdaman ko ang kanyang desperasyon. Ramdam ko ang kanyang paghinga na naging mabilis at mababaw. Alam niya na may mali. Alam niya na ang kanyang perpektong plano ay gumuho na. Nandito iyon kanina, sigaw muli ni Paulo. Tay, nasaan na yon?
Saan mo inilagay? Tumingin ako sa kanya. Nanatili akong kalmado. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Anak, sabi ko ng marahan, ano ba ang hinahanap mo? At paano mo nalaman na may dapat silang mahanap sa aking mga gamit? Natigilan si Paulo. Doon siya napako. Ang bawat pulis sa loob ng garahe ay tumingin sa kanya. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ibig kong sabihin, pilit niyang pagbawi. Parang may nakita ako. Kanina, dito na ako humakbang pasulong. Ang 30 taon ko sa serbisyo ay lumabas sa aking mga mata. Teresa, tawag ko sa aking dating kasamahan. Kung gusto niyo talagang makasiguro, bakit hindi niyo tingnan ang sasakyan ni Paulo? Ang Honda Civic na iyon, na nakaparada sa tapat. Nakita ko ang matinding takot sa mga mata ng aking anak. Hindi, wala sa sasakyan ko. Bakit niyo titingnan ang gamit ko? Ako ang nag-report nito. Ako ang biktima dito. Ngunit huli na ang lahat. Ang hinala ni Teresa ay naging kasing linaw na ng kristal. Suriin ang sasakyan, utos ni Teresa. Naglakad kaming lahat palabas. Ang hangin sa gabi sa Antipolo ay malamig, pero ang pawis ni Paulo ay tuloy-tuloy ang pagtulo. Lumapit ang mga agent sa Honda Civic. Ang sasakyang ako mismo ang nagregalo sa kanya. Ang sasakyang dapat ay simbolo ng kanyang simula, pero ngayon ay magiging simbolo ng kanyang katapusan. Binuksan ng agent ang trunk. Click. Inangat niya ang sapin sa ilalim. Inalis niya ang reserbang gulong. At doon, sa pinakamadilim na bahagi, ay nakita ang isang bagay. Isang maliit na pakete, nakabalot sa itim na tissue paper. Major! Heto na, sigaw ng agent. Inabot niya ang pakete kay Teresa. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang tissue paper at lumitaw ang plastic baggie na may lamang puting pulbos. Fentanyl, ang drogang nagkakahalaga ng mahigit 1.5 milyong piso. 1,500 milyong libo. Isang halaga na sapat na para sa habambuhay na pagkakakulong sa ilalim ng ating batas. Paulo Miller, ang boses ni Teresa ay naging kasing tigas ng bakal. Sapat na ang ebidensyang ito. Doon na bumigay si Paulo. Ang kanyang takot ay naging isang histerya. Set up ito. Ang tatay ko ang naglagay niyan. Inilipat niya iyan. Pinagkakaisahan niyo ako. Nagsimula siyang sumigaw. Nagsimula siyang magmura. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang hangarin. Ngunit sa bawat sigaw niya, mas lalong naging malinaw ang kanyang kasalanan. Narinig ko ang pamilyar na tunog. Ang lagutok ng posas. Tsak, tsak. Ang aking anak, ang kaisa-isa naming anak ni Luz, ay kasalukuyang piringasahan sa harap ng aming bahay. Ang mga bisig na dati ay niyayakap ko noong bata pa siya. Ngayon ay nakakandado na sa likuran. Tay, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi akin iyan, pagmamakaawa niya. Ang kanyang boses ay puno ng luha, pero ang mga luhang iyon ay hindi pagsisisi. Iyon ay luhang dulot ng pagkakahuli. Nanatili akong nakatayo sa tapat niya. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Nakakalungkot, Paulo, sabi ko sa kanya ng mahinahon. Akala mo ba ay hindi ko napansin? Akala mo ba ay bulag ang iyong ama sa iyong mga kilos? Ang drogang ito ay nahanap sa iyong sasakyan. At ikaw mismo ang tumawag sa pulis upang dalhin sila dito. Tinitigan ko siya sa mga mata. Ang manlilinlang ay palaging nahuhulog sa sarili niyang bitag. Ito ang pinili mong buhay, Paulo. Ito ang aanihin mo mula sa iyong itinanim. Isinakay siya ng mga agent sa loob ng patrol car. Nakita ko ang kanyang mukha sa likod ng salamin. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy. Hindi niya matanggap na ang kanyang matandang ama ay naging mas matalino sa kanya. Hindi niya matanggap na ang katarungan ay nahanap siya sa loob mismo ng kanyang sariling sasakyan. Tomas, sabi ni Teresa, habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking bahu. Patawad. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ayos lang, Teresa, sagot ko. Salamat sa paggawa ng inyong tungkulin. Umalis ang mga patrol car. Nawala ang mga asul at pulang ilaw. Ang katahimikan ay bumalik sa aming subdivision. Nanatili akong mag-isa sa garahe.
Tiningnan ko ang aking tackle box. Malinis na ito, wala nang lason, wala nang kasamaan, pero ang sakit. Ang sakit ng isang ama na kailangang ipakulong ang sariling anak ay nananatili. Napaupo ako sa aking bangko. Naramdaman ko ang biglang pagod, hindi pagod sa puyat, kundi pagod sa buhay. Luz, bulong ko sa aking asawa, nagawa ko na. Protektado na ang ating bahay. Protektado na ang ating dangal. Pumatak ang isang luha sa aking pisngi. Isang luha para sa batang Paulo na dati ay tinuruan kong mangingisda. Isang luha para sa pamilyang pilit kong binuo pero winasak ng bisyo at sugal. Ngunit kasabay ng luhang iyon ay ang isang pakiramdam ng kalayaan. Wala na ang takot, wala na ang pagtatago, ang katarungan ay naipatupad na. Ang bitag na ginawa para sa akin ay naging daan para mailabas ang tunay na kulay ng aking anak. Isinarado ko ang pinto ng garahe. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang bahay na ito ay nanatiling akin. Hindi ito nakuha ni Paulo. Hindi ito nakuha ng mga loan sharks. Sa huli, ang katotohanan, ang palaging mananaig at ang isang ama. Kahit gaano pa magmahal, ay kailangang maging tapat sa katarungan. Natapos ang gabi ng may kapayapaan. Isang masakit na kapayapaan, pero kailangan. Dahil ang hustisya, kahit gaano pa ito kapait, ang siyang magliligtas sa ating kaluluwa. Ako, si Tomas Miller. At sa gabing ito, natutunan ko na ang pinakamahirap na laban ay ang laban para sa sariling dangal, laban sa sariling dugo. At nanalo ako. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang aking buhay, kahit pa ang taong tinawag kong anak. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing, sapagkat ang bitag ay wala na, at ang katarungan ay nagtagumpay. Pagkalipas ng ilang buwan, lumabas na ang huling hatol ng korte. 5 taon. 5 taon sa loob ng kulungan ang naging sentensya kay Paulo. Masakit. Napakasakit makita ang sarili mong anak na nakasuot ng orange na uniforme habang dahan-dahan siyang inilalabas ng silid ng hukuman. Ngunit sa bawat tunog ng kadena sa kanyang mga paa, nararamdaman ko ang bigat na unti-unting nawawala sa aking dibdib. Ito ang katarungan. Ito ang bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Hindi naging madali ang sumunod na mga linggo. Nakipagtulungan ako sa aking abogado upang linisin ang aking pangalan. Pinatunayan namin sa korte na ang aking pirma sa titulo ng aming bahay ay peke. Pineke ni Paulo ang lahat. Salamat sa Diyos. Dahil sa huli, naideklarang walang bisa ang mga dokumentong hawak ni Elena Vasquez. Ang aming tahanan ay nanatiling akin. Ang mga utang ni Paulo sa mga loan shark at sa droga ay hindi ko na kailangang bayaran. Ngunit, sa kabila ng aking tagumpay, may isang bagay akong napagtanto. Ang bahay namin sa Antipolo ay hindi na pakiramdam na isang tahanan. Sa bawat sulok nito, nakikita ko ang anino ng pagtatraidor ni Paulo. Sa bawat upuan, naaalala ko ang kanyang mga kasinungalingan. Kaya naman, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Ibinenta ko ang bahay, marami ang nagulat. Sabi nila, Tomas, iyan ang pundasyon ng inyong pamilya. Ngunit ang pundasyon na iyon ay nabulok na dahil sa bisyo at kataksilan. Panahon na para sa isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ngayon, nakatira na ako sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar. Wala na akong malaking garahe, pero mayroon akong isang maliit na balkonahe. Dito ako umiinom ng kape tuwing umaga habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Dinala ko ang aking tackle box. Malinis na ito. Wala nang lason sa loob. Nakatabi ito sa isang sulok, handa para sa mga araw na gusto kong mangingisda ng may payapang isipan. Sumusulat si Paulo mula sa kulungan. Humihingi siya ng tawad. Sinasabi niyang nagbago na siya. Ngunit ang mga sulat na iyon ay nananatiling hindi nakabukas sa aking lamesa. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi ang laging pagbibigay ng pagkakataon. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay natin sa ating mga anak ay ang hayaan silang harapin ang kanilang sariling pananagutan. Kailangan ni Paulo na matuto.
Kailangan niyang maranasan ang dilim upang mahanap niya ang tunay na liwanag. Sa aking edad na 61, natutunan ko na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang titulo ng lupa o ang pera sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob. Kapayapaan. Isang simpleng salita, pero napakahirap makamit. Ang kwento namin ni Paulo ay isang paalala sa ating lahat. Huwag nating hayaan na ang ating pagmamahal ay maging bulag. Huwag nating hayaan na sirain tayo ng mga taong pinapahalagahan natin. Kahit pa sila ay sarili nating dugo at laman. Maging matatag tayo. Maging matalino. At laging magtiwala sa katarungan ng Diyos. Tapos na ang giyera sa loob ng aking bahay. Wala na ang bitag. Wala na ang mga lihim. Ngayon, malaya na ako. At sa bawat paghinga ko ng sariwang hangin, nararamdaman ko ang pagmamahal ni Luz mula sa langit. Nagawa ko, Luz, bulong ko sa hangin. Napanatili ko ang ating dangal. At dito nagtatapos ang aking kuwento. Isang kuwento ng pagtatraidor. Ngunit nagtapos sa katarungan at bagong pag-asa. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral mula sa aking karanasan. Ako si Tomas Miller. At ito ang aking bagong buhay. Isang buhay na puno ng katotohanan at higit sa lahat, at payapa. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng may kapal.